Dear Tita L, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sofia. I am 25 years old. Nakipag-break po ako recently lang sa taong hindi ko mahal. Sinamantala niya, Tita L, ang pagkakataon na ako ay nasa stage pa lang kung paano makaka-move on sa isang masakit na breakup. Akala ko makakatulong siya sa akin eh. Nakinig naman ako sa mga advice niya. Yun pala, kinuha niya lang ang loob ko, Tita L. Sinagot ko naman siya kahit hindi ako sure. Pero kahit sweet po siya sa akin, hindi ko talaga masuklian, Tita L eh. It's a no for me. Alam ko po, inaamin ko. Mali ko talaga kung bakit sinagot ko yun. Na nakasakit tuloy ako ng damdamin. Kahit mga kapatid niya na dati close sa akin, hindi na rin po ako pinapansin. Wala eh. Wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Bago ako matulog, ang unang ex ko pa rin po ang nasa isip ko kahit na siya ang nakipaghiwalay sa akin. Huhuhu. May sabing ganon. Huhuhu. Napaka-complicated, Tita L, ano? Ang naghahabol tapos ako ang naghahabol tapos ito namang bago, ayaw magpaawat. Matuturuan ba ang puso, Tita L? Nasa point na kasi ako ng buhay ko na gusto ko munang maging single at i-enjoy ang buhay. Gusto ko munang magpakalayo-layo sa tukso. Maraming salamat po at nabasa mo ang aking maikling liham. Gumagalang, Sofia. Matuturuan mo ba ang puso na magmahal? Grabe. Bakit? Gusto mo bang turuan ang puso mong magmahal? Lahat naman ng bagay, di ba? Natututunan. Pero ang tanong nga dyan is, bakit kailangan mong turuan ang puso mong magmahal? Bakit kailangan nating turuan ang puso nating tumibok para sa isang certain person? Why? Why? What happened, Bella? Ba't kailangan natin turuan ang puso natin magmahal? Di ba nga, hindi tinuturuan ang puso na magmahal kasi it comes naturally. Dapat, natural yun, hindi ba? Kasi parang, kumbaga sa mangga o sa isang prutas, bakit mo ikakalburo ang isang prutas para mahinog agad? Huwag natin pilitin o turuan ang mga puso natin na magmahal. Kasi dapat, natural yun. Unless ayaw mo lang talagang masaktan itong ano nang pangalan nito? Wala siyang nilagay di ba? Kung sino man siya. Or gusto mo lang i-please yung mga kapatid niya na dati mo ang ka-close na ngayon ay hindi na. Di ba? Pero sana hindi. At saka, yun nga, dapat sana in-explain mo rin, Sofia, na on your end, ginamit mo o ginamit niya yung iyong karupukan noong ikaw ay kumbaga parang moving forward pa lang or trying to even move forward from a very painful relationship. Ginamit niya yon. Meron pala siyang ibang motibo, hindi lang basta kaibigan na naging kaibigan. Yun pala, noon ka pa niya gusto. O di lumabas din yung katotohanan. Actually,
don't you even feel that you're cheated? Kasi parang ganun eh. Ako, kung ako yun, ang mararamdaman ko, teka lang sandali, dinaya mo ko eh. Ginamit mo lang yung karupukan ko dahil masyado akong malungkot dahil sa breakup namin ng ex ko, kino-comfort mo pa ako at binibigyan ng payo, yun pala kasi gusto mo lang akong mapa sa iyo. Iba yun. Pagkatapos, bakit ganon? Nagkaroon ng parang gaslighting na parang ikaw pa yung mali ngayon. Okay. Kasi siguro, ang mali mo lang naman talaga, in the hopes of, baka nga naman mabaling mo ang pag-ibig mo dito kay, kung ano man ang pangalan niya, dito kay Bago na binrake mo. Baka nga naman mabaling mo yung pag-ibig mo, di bebuti nga doon sa ex mo. Baka ganon. Kaya lang, unfortunately, hindi nga natin kaya sigurong turuan or sa case mo, hindi mo kayang turuan ang puso mo na magmahal. Why do you think? Bakit nga ba? You tell me, Eva. Hindi pala Eva. You tell me, Sofia. Si Eva kasi nakikinig eh. You tell me, Sofia. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka pa naman ready talaga mag-move forward. Diba, tinan mo, sabi mo, tuwing umaga, ano yun? Sa aking pagtulog, ang unang ex ko pa rin ang nasa isip ko. Ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move forward. From that pain. If you ask me, why don't you allow yourself to heal first before looking for somebody to love again? Mag-heal ka muna bago mo muling buksan ang puso mo para sa ibang tao na magmahal ka ulit. Huwag ka nagmamadali. Ay, naku day. Marami dyan. Promise.